Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Atin pong pinupuri at pinapasalamatan ang Panginoon sa pagkakataon na muli po niyang ipinagkaloob po sa atin upang tayo po'y sama-samang muli dito po sa programang Katotohanan Live Edition. Atin pong makakasama ngayon ang atin pong kasama sa gawain ng paglilingkod, walang iba kundi si Pastor Melvin Hamora. Pastor, magandang gabi sa iyo. Ayan, magandang gabi rin sa iyo, Pastor, at ganoon din po sa ating mga kapatid na nakikinig at sumusubaybay po sa ating programa. Marami pong salamat at tayo po'y nabigyan na naman ng pagkakataon upang makapaglingkod sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapatid sa iglesia patungkol sa mga hiwaga ng Biblia at mga bagay na gumugulo sa kanila. At Pastor, siguro ituloy-tuloy ko na rin yung akin pong pagbati. So una po sa lahat, binabati ko po yung aking may bahay at yung aking anak na nakikinig dyan sa aming tahanan at ganoon din sa aking mga kapatid at sa aking mga magulang na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa programang ito. At ganoon din, nais kong batiin ang akin pong distrito na pinangangasiwaan, ang General Trias 1 sa pangunguna ng amin pong mga elders sa bawat iglesia, sa iglesia ng Buena Vista, ganoon din sa iglesia ng Lancaster, ng GRS or Grand Riverside, at ganoon din dito sa may iglesia ng Alingaro, ng STI or sa Tabing Ilog at Maliksi. At syempre, binabati rin natin yung iglesia natin dito sa buong General Trias 1. Ayan, so magandang gabi po sa inyo. At siguro ay batiin ko rin pala yung nasa Alingaro sapagkat meron din po tayong church planting na ginagawa po dyan sa kasalukuyan. At yun po yung ating mga pinaglilingkurang iglesia. So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at nawa pagpalain tayo ng Panginoon sa inyo pong walang sawang pagsubaybay at pagtutok sa programang ito. Ayan, purihin po ang Panginoon. Kami po ni Pastor Melvin ay magkatabi lang ng distritong pinaglilingkuran. Ang General Trias po ay, General Trias Cavite ay nahati po sa dalawang distrito. Siya po sa District 1 at ako naman po sa District 2. At syempre, nais din nating batiin ang mga iglesia dyan sa General Trias District 2 na akin pong pinaglilingkuran mula sa Pasong Kamachili Seventh-day Adventist Church, ganoon din sa Santiago Bukid Seventh-day Adventist Church, Park Lane Seventh-day Adventist Church, ganoon din sa Bella Vista Seventh-day Adventist Church at sa Country Meadow Seventh-day Adventist Church. At nasaan man po kayo ngayon, mga kapatid, kung saan man po kayo nadatnan ng programa pong ito, naway kayo po ay nasa maayos at mabuting kalalagayan. At nais lamang po nating i-mention ang ilan sa atin pong mga masugid na taga-subaybay. Ano ho, yung atin pong mga kapatiran dyan po sa bansang Australia. Ano ho, na si nakapatid na Nonata Thompson, Brother Emil at Sister Shirley Santos, ganoon din si kapatid na John Cantawi. At syempre, hindi natin makakalimutan Sister Susan Garulacan, dyan po ngayon sa Amerika. At ganoon din si kapatid na Sister Lorna at Brother Donnie Dindero, dyan din po sa Amerika. Si Sister Jubes Medina de la Torre at ang kanya pong husband na si Brother Wilson, dyan naman po sa Winnipeg, Canada. At ang mga kapatiran po natin dyan na patuloy na nanonood dyan po sa Mary Home Seventh-day Adventist Church, si Sister Joy at Brother Edwin Olivares, Brother Dennis Romo at saka si Brother Francis Camus. At ganoon din ang aking mga kaibigan na pastor, si Pastor Michael Raimundo, Pastor Roel Eda, Pastor Edel Lorlana, dyan po sa Parting Isabela, at ganoon din si Pastor Lito Wigan, dyan po sa Flora, Apayao. Ayan. So maraming salamat mga kapatid na kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programa pong ito. Ang atin pong mga kapatiran, mga kaibigan na gusto pong magpadala ng kanila pong mga katanungan ay meron lamang po kaming sasagutin pong maikling katanungan, then afterwards ay pwede po kayong magpadala or tumawag sa mga numerong 0961-722-7777, 0961-722-7777.
at 0945-833-7000, 0945-833-7000. Ayan. So, ngayon pong pagkakataong ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay meron pong ipinadalang katanungan sa atin si kapatid na Natoy Alinton, na ginawa po nating paksa sa atin pong pag-aaral sa mga sandaling ito. Bibigay ko lamang po yung kabuuan ng kanya pong katanungan, pero gumawa po kami ng maliit po na title, sa kanya pong katanungan. Sabi po niya, sige nga, paanong tagapagligtas si Kristo? Bakit siya namatay kung tagapagligtas siya? Tagapagligtas si Kristo pero pinatay siya sa kanyang ililigtas. So, ngayong sandaling ito, Pastor Melvin, ay sasagutin natin ang katanungang ito, na kung ang ating, kung tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo, bakit siya namatay? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito, Pastor? Ayan, maganda yung katanungan ni Brother Natoy. Pastor John, bago ko dakuan yung kanyang mismong tanong, ay siguro nakikita niya yung idea. Kasi sa Bible, pag tinignan natin sa Old Testament, makikita po natin na ang Savior, yung tagapagligtas, ay walang iba kundi ang Diyos, ang Panginoon. In fact nga niya, napakaraming mga verses na ang Panginoon ay tinatawag na God of our salvation. So halimbawa po niya, buksan po natin sa ating Bible, dito po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 35, meron po tayong ganitong mababasa 1 Chronicles chapter 16 verse 35. Ayan. At mababasa po natin yung ganitong pangungusap. Hanapin ko lang po. Ang nakalagay po rito, pag nakita ninyo, ay tinawag ang ating Diyos na God of our salvation. So babasahin ko po sa aking translation, 1635, dito po sa ang bagong ang Biblia. Ang sabi rito ay ganito. Ayan. Sabihin din ninyo, iligtas mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ayan, dito sa translation naman sa ating screen. At sabihin ninyo, iligtas mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan, at pisanin mo kami. At iligtas mo kami sa mga bansa upang kami ay pasalamat sa iyong banal na pangalan at magtagumpay sa iyong kapurihan. Pasinin po natin, actually hindi lang po yan. Maging sa Awit 79 verse 9, Habakkuk chapter 3 verse 18, talagang ine-emphasize ng mga text na ito na ang Diyos ay Diyos ng ating kaligtasan. At may kita rin natin, ang Diyos gumagamit din ng tao para iligtas ang kanyang bayan, pero sa mga statement na makikita natin, God alone saves people. So sa madaling salita, bagamat siya'y gumagamit, talagang ikinakapit ng Biblia na ang tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Gaya halimbawa sa Isaiah 43 verse 11, may ganito tayong mababasa rin Isaiah 43 verse 11, ay makikita po natin yung binabanggit natin na ang tagapagligtas lamang ay walang iba kundi ang ating Diyos. Yan, 43 verse 11. Ito po ang ating mababasa. Ako sa makatuwid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ayan. So dito, Pastor Bjorn, nakikita ko yung question ni Brother Natoy na kumbaga, siguro ang punto niya, kung si Kristo ang tagapagligtas, bakit siya namatay? Kung ang tagapagligtas naman pala sa Bible ay ang Diyos. So sa madaling salita, parang lumalabas niyan, kung siya ay tunay na Diyos, siya ay tagapagligtas, bakit siya namatay? Pero dito natin makikita, mga kapatid, na the fact na si Jesus Christ ay Savior, therefore siya ay Diyos. Ano po? So ngayon, balikan natin yung question. Bakit nga ba si Jesus ay namatay kung siya ang tagapagligtas? Pag tinignan po natin sa Bible, dito po sa Matthew 20, verse 28, makikita natin na part ng mission ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pagliligtas sa mga tao ay mamatay siya dito sa lupa. Sabi diyan, gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. So dito may kita natin, Pastor Bjorn, na yung buhay ng ating Panginoong Yesus ay kanyang ibinigay para ipantubos sa marami. So bakit kinakailangang tubusin? Kasi po, tayong mga tao
nung tayo po ay nagkasala, ang atin pong kahahantungan, kamatayan. Ang sabi nga sa atin ng Romans chapter 6, verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So tayo po ay dapat mamatay. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, dahil yung ating kamatayan ay hindi makakapaglinis ng ating mga kasalanan, hindi ito makakapaghugas ng ating mga pagkakamali, kinakailangan na yung isang walang bahid ng kasalanan, walang dungis ang mamatay on behalf doon sa mga tao. At sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus, naging posible sa atin ang maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat una, tinubos niya tayo sa atin pong mga kasalanan. Nakikita po natin yan, pag binasa po natin dito sa Romans chapter 3, makikita natin yung ganitong pangungusap. Romans chapter 3, umpisahan ko po dito sa may verse 20. Ayan, Romans chapter 3. Verse 21 na tayo. 21. Ito po ang sayo. Basahin ko sa akin translation. Subalit ngayon ay pinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Verse 22. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuring na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. So kasi po, yung katubusan natin ay nasa ating Panginoong Jesus. At pagdating sa verse 25, na siyang inialay, ito na, basahin ko yung translation natin dyan, na siyang inialay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang makilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa madaling salita mga kapatid, si Kristo, yung kanyang dugo ang siyang nagbayad ng ating mga kasalanan, nahugasan tayo, natubos tayo dahil sa ating mga kalikuan, dahil sa kanyang dugo, Pastor Bjorn. Kaya nga, sa Lucas 19:10 ay may makikita tayo dito na sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala, ang nawaglit. So, makikita natin dito yung misyon ng ating Panginoong Jesucristo na kailangan po niyang iligtas po yung mga nawaglit. At tayo pong lahat, mga kapatid, ay talaga namang nawaglit, nalayo sa pagnanais, sa kagustuhan ng atin pong Panginoon. Isa pa, Pastor, nakikita ko din dito yung yung binabanggit doon sa Hebreo 9:16. Meron po tayong ganitong mababasa. Hebreo 9:16. Bakit namatay ang ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat kung saan mayroong tipan, dooy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyon. So, tignan mo, Pastor, no? Kapag mayroong tipanan or tipan, dapat mamatay yung gumawa niyon. Makikita lang natin sa Biblia, Pastor, yung mga pagkakataon na ang Diyos ay nakipagtipan sa kanyang bayan. Ang sabi ng Biblia, kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyon. Ayan. So, ang ating Panginoong Jesucristo, bagaman siya'y tagapagligtas, parte sa gawain bilang ng tagapagligtas ay yung kailangan po siyang mamatay. Marahil, Pastor Melvin, tinitignan ng iba na tagapagligtas pero namatay, edi talo. Di ba? May mga ganun kasing kaisipan, Pastor. Pero naiso nating ipabatid sa ating mga taga-subaybay na yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay bilang handog para sa atin pong kaligtasan. Kaya nga, sinasabi sa atin sa Isaiah 53 verse 5. 53 verse 5. Sabi doon, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan,
ang parusang nagbigay sa atin ng kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Okay? Sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So walang duda, Pastor, ang ating Panginoong Hesukristo ay tagapagligtas. Kahit nung kapapanganak pa lang niya, ang statement na ng Biblia tungkol sa batang ipinanganak, sa Lucas 2:11, sabi dito, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David, ang isang tagapagligtas na siya si Kristo ang Panginoon. So maliwanag dito, Pastor, na yung ipinanganak, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, tinatawag po siyang tagapagligtas. Yan, pinatawag. Tsaka nga, Pastor Bjorn, dito may kita rin natin na una, nasa prophecy kasi yun Yun nga, yung binasa mo dito sa aklat ng Isaiah chapter 53, lumalabas dyan na talagang yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus, hindi po ito afterthought. O kaya naman hindi ito accident. Kaya nangyari sa kanya yon at kinuha na lang as an opportunity ng Diyos. Kasi sabi nga sa atin ng talata, dito po sa John chapter 10, verse 17 to 18, yung kanyang buhay, walang sino man ang makakaagaw ng kanyang buhay kung hindi niya ito ibibigay. So basahin po natin siguro, John chapter 10, verse 17 to 18, ganito yung makikita natin sa talata. Sabi rito, dahil dito'y, sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. So meron siyang kapangyarihan, Pastor Bjorn, na ibigay at kuning muli yung kanyang buhay. Sabi diyan, sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. So dito may kita natin na si Jesus, meron siya kapangyarihang ibigay ito Meron din siya kapangyarihang ibawi at walang sino man ang makakakuha nun sa kanya. At isa pang bagay, gusto kong makita natin na ang kamatayan ni Jesus ay nagpapakita na yung atin pong pananampalataya ay may kabuluhan. Bakit? Masinin niyo po ito sa aklat ng Korinto, chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Ayan. Babasahin ko po ito sa verse 12. Babasahin ko muna sa verse 12. Sabi rito, at kung si Kristo ay pinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? So, talagang ipinapangaral nila Pablo yun. Pero ang issue niya, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang pagkabuhay sa mga patay? Verse 13, subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. So dito may kita po natin na kung si Kristo pala hindi muling binuhay, hindi muling nabuhay na muli, walang kabuluhan yung ating pangangaral, walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Kaya importante yung kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus sapagkat ito po yung gospel. Sabi rito, pag tinaas natin yung basa, chapter 15 verse 1, sabi rito, ngayon, mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Ito yung ebanghelyo o yung good news na ipinangaral ko sa inyo na inyong nang tinanggap, na siya naman ninyong pinanindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan. Malibang kayo sumampalataya ng walang kabuluhan. Ano yon? Sa verse 3, sapagkat ibinibigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayan namatay siya para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So, prior pa lamang sa kanyang incarnation, ito ay naisulat na, Pastor, doon sa matandang tipan. Amen. So, yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, Pastor Melvin, ay nakasaad na yan sa banal na kasulatan. At yung kamatayan na yan ay hindi nangangahulugang pagkatalo. Yes po. Kung hindi siya nabuhay, yan ay pagkatalo. Wala tayong, sayang yung pananampalataya natin, sabi nga ni Apostol Pablo, walang kabuluhan. Pero dahil siya'y namatay at nabuhay na maguli,
Pastor, yung pananampalataya natin ay tiyak. Amen. Merong pundasyon Mm. yung pananampalataya natin sapagkat si Kristo, bagaman siya'y namatay, siya ay nabuhay na maguli. Ayan. Ayan. Okay, so dadako tayo ngayon sa ilang mga katanungang pinadala ho sa atin. Kayo, mga kaibigan at mga kapatid na nandyan po sa Facebook, YouTube, ay pwede po kayong mag-comment, mga kapatid, ng inyo pong mga pagbati, ganun din, yung inyo pong mga katanungan na ilagay nyo po dyan. Ayan. Meron nagpadala ho sa atin. Ito po'y kasama sa live question, Pastor? Sabi niya dito, sa atin pong TV viewer na si kapatid na Paul mula po sa Camarines Sur. Alam po ba ni Kristo kung kailan ang muli niyang pagbabalik? Maraming salamat po. Ayan. Pastor, anong masasabi mo tungkol sa bagay na yan? Ayan, maganda po yung katanungan ng atin pong kapatid. So actually po, pag binasa po natin itong Matthew chapter 24, ganito po natin mababasa Matthew chapter 24, ang talata po na ito ay umpisahan po natin sa may verse 36. Ayan, 24 verse 36. Ito po ang pagkakasabi sa akin pong Biblia. Ayan. Subalit tungkol sa oras, sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak, kundi ang ama lamang. So dito po mga kapatid, binabanggit dito ng talatang ito na ang nakakaalam sa kanyang pagbabalik ay ang ama. Pero it doesn't mean kasi ang argument na madalas nang sinasabi, di ibig sabihin ay si Kristo hindi siya all-knowing, hindi na siya Diyos. Hindi po ganon. Kasi una sa lahat, pag tinignan po natin, ay ibinigay niya yung pasya ng kanyang pagbabalik sa Ama. Kaya nga mapapansin po natin, sa aklat po ng mga gawa, may binabanggit doon na ang Ama ay nagbigay ng time, ng appointed time or appointed season kung kailan babalik ang anak ng tao, Pastor Bjorn. Parang isa pang iniisip ko dyan, Pastor, siya yung babalik tapos di niya alam kung kailan. Di ba? Binanggit niya yung mga palatandaan. Yan. Tapos di niya alam kung kailan siya babalik. Pero siya yung babalik, Pastor, no? So, kaya tama yung sinabi mo. Ipinagkaloob, hindi sa kanya ipinagkaloob na ipaalam yung araw ng kanya pong pagbabalik. Pero, hindi ba niya alam, Pastor? Sa mas malawak na kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo? Actually, kung titignan natin, sa mas malawak na kaisipan, alam niya siyempre kung kailan siya babalik. Kasi una, siya ang babalik. Amen. Pangalawa, siya ay Diyos, all-knowing. Ang nakikita nga lang natin dito ay, sabi nga rito sa Gawa, chapter 1, verse 7. Maganda na basahin mo yun. Basahin po natin ito. Gawa, chapter 1, verse 7. Ito po yung pagkakasabi, At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. So sa madaling salita, ang Ama kasi, siya yung nagtakda ng panahon kung kailan babalik ang ating Panginoong Yesus. Pero sa mas malawak na kaisipan ng Biblia at sa kalagayan ng ating Panginoong Yesus, walang knowledge na natatago sa Kanya. Nga lamang, yung pagpapasya ay nasa authority ng Ama. Correct. Ayan. Maganda yung banggit ni Paul, Pastor. Dito sa Colossians chapter 2, sang-ayon doon sa yung pagkabanggit. Colossians 2, ang sabi dito, verses 1 to 3. Ayan. Colossians 2, 1 to 3. Sapagkat ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo. At sa nga sa Laodicea at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman. Verse 2, upang mga aaliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig
at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan, sa pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos. Ano daw yung hiwaga ng Diyos? Sabi dito, sa makatuwid bagay si Kristo. Verse 3, sino ngayon ang ating Panginoong Jesucristo? Paano siya inilarawan? Sabi niya dito, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. So, maliwanag, Pastor, walang sikreto. Walang sikreto. Walang natatago. Yan. Ang sabi dito ay lahat, mga kapatid, lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman ay nasa atin pong Panginoong Hesukristo. Ayan. So, tanggapin natin po ang isang tawag mula po sa Caloocan. Ito po ay si Brother Patrick. Brother Patrick, magandang gabi sa iyo. Hello po. Hello. Hello. Ayan. Okay, Brother Patrick, ano po ang inyo pong katanungan? Hi, good evening po. Pastor Bjorn, Pastor Melvin, magandang gabi po sa inyo. Kamusta po kayo? Magandang gabi po. Magandang gabi rin po. Maayos naman, kapatid. Kira, tatanong ko lang po, paano po bang ang Bible connections ng Ecclesiastes 12:13 to 14, John 14:15, Matthew 19:17, Philippians 2:12. Sandali po, isa-isahin po natin. Ano po? Sige po, Isa- sorry po. Ecclesiastes 13 to 14. Opo. Tapos next, John 14:15. Mhm. Tapos next, Philippians 2:12. Mhm. Tapos po, yung sa James chapter 2. Mhm. Tapos Matthew 19:17. Sorry po, dami. Okay, sige po, sige po. James Tapos po, 2 at saka... James chapter 2. Yung, yung 2:26. Okay, okay. Tapos yung, Matthew 19:17. Okay, ano po ang pinakabuod po ng inyo pong katanungan, kapatid? Tatanong ko lang po, isasama ko na rin po sa Revelation 14:12. Ang tanong ko lang po, ito po ba ay parang gawain natin bilang mananampalataya ni Kristo o ito po ba ay parang dapat nating gawin para manatili ang ating kaligtasan? At pangalawa po, sino po ang gumagawa nito? Tayo po ba or sa tulong ng Panginoong Hesukristo? O, yan. Sige. Pastor, maganda tong katanungan ni Brother Patrick. Ito bang mga bagay-bagay na ito ay resulta ng pananampalataya natin o pagpapanatili sa pananampalataya? Ayan. At kung sino daw bang gumagawa nito sa atin pong mga buhay. Ayan, maganda yung katanungan sa atin ni Brother Patrick. Kung ako nagkakamali si Brother Patrick Gonzales. Ayan. So, una po sa lahat, alam niyo po, habang tinitignan ko yung mga talatang binanggit, lahat po ng mga talata ay meron pong kinalaman sa kautusan ng Diyos. Halimbawa, yung Ecclesiastes 12 verse 13 to 14, sabi rito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Yung John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Yun naman yung nakalagay doon. Then yung Philippians 2:12, kaya nga mga minamahal ko kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang habang ako'y kasama ninyo, kundi lalo pa ngayong ako'y wala rin. Gawin ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. And then dito naman sa Santiago chapter 2 verse 17 to 18 siguro to at verse 26, binabanggit naman dito na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At sa Matthew 19 verse 17 naman ay ito yung tungkol sa binata, no? Nung tinatanong siya kung ano yung dapat niya gawin para siya ay maligtas. And then sabi ng Panginoon sa kanya, sundin mo ang utos. Ano po? So, dito po, based sa mga katanungan, ano ba yung connection nito? Ayan, ayun ang unang question siguro ni Brother Patrick. Ito ba ay ginagawa ng tao
para maligtas o para ingatan yung kanyang kaligtasan? Tama ba yung aking pagkakaalala sa tanong? Ayun nga ang gusto niyang, yung pagsunod ba natin sa mga yan ay, ito ba'y para mapanatili yung kaligtasan or magbibigay tayo ng isang option? Yun bang pagsunod sa mga to ay resulta ng bunga ng pananampalataya natin sa ating Panginoon? Alam niyo po, ito yung pinaka sagot na gusto kong ibigay dito po sa aklat ng Ephesians. Kasi nandito po yan eh. Sa Ephesians chapter 2, makikita po natin dito sa may verse 8 hanggang sa verse 10, yung ganitong pangungusap. Pasinin po natin para mas maintindihan po natin. Sabi rito, sapagkat ang gumagawa, mali yung aking pagbuklat. Ephesians chapter 2, ito po sa ating screen. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan mo ng line na yan. Pansinin po natin. Binabanggit ng talatang ito na ang tao ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya na siyang sinampalatayanan ng tao. At ang sabi, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ano po? So maliwanag na ang salvation is not by works or by the keeping the commandments of God, kundi by faith sa ating pong Panginoon. Verse 9, ang sabi sa verse 9, pansinin po natin. Ang sabi ng verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So maliwanag, ang kaligtasan ay biyaya, natanggap ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Pero pagdating sa verse 10, nung ang tao ay naligtas na, sabi diyan, sapagkat tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Yung pong salita diyang kaniyang gawa, pag nilaliman po natin ang pag-aaral diyan, tumutukoy po yan sa new creation. Tayo ay bagong nilalang na, tayo ngayon ay nilalang para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng unap upang siya nating lakaran. So ang isang taong naligtas, dati nung wala siya kay Kristo, ang kanyang lakad ay lakad ng laman. Pero nung siya ay nasa Panginoon na, ang kanyang daanan ay yung lalakaran niya, yung lakad ng Espiritu. Ano po, sa madaling salita, ginagawa ang pagsunod, hindi para i-maintain yung iyong salvation, sapagkat ito yung result ng iyong salvation. Pasinin po natin. Sa John chapter 15, verse 6, makikita po natin yung ganitong binabanggit sa atin. John chapter 15, verse 6. Yan. Sabi diyan, kung ang sino man ay hindi nananatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Pasinin po natin sa talatang ito. Yung hindi manatili kay Jesus, itatapon. Kasi sa konteksto niyan, binabanggit diyan na kung tayo ay nananatili kay Jesus, ay magbubunga tayo. Sa madaling salita, kapag ang isang tao connected kay Kristo, siya ay makagagawa. Kaya nga po dito sa Philippians chapter 2 na ibinigay din sa atin, pag binasa po natin yung verse 13, tignan po natin, Philippians chapter 2 verse 13. Ang sabi diyan, kaya nga mga minamahal ko, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Umpisa natin sa 12 muna para mas maganda. Sabi diyan, sa verse 12, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harap ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Verse 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kaniyang mabuting kalooban. So dito may kita natin na tayo po, ang nagko-convict sa atin, ang tumutulong sa atin upang tayo ay makagawa, ay walang iba kundi ang Diyos. Ang banal na Espiritu na nananahan sa atin. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Aklat ng Galatia, Pastor Bjorn, sa chapter 3, nag-umpisa kayo sa pananampalataya, bakit nagtatapos kayo sa laman? Diba? Kumbaga ang punto niya, kung nag-umpisa kayo ng pananampalataya, magtatapos kayo sa pananampalataya. Kaya nga sa Roma chapter 1, pag binasa po natin yan, ang salvation ay by grace. Na-reveal siya from grace to grace. Kaya dito may kita natin
na ang pag-iingat natin ng kautusan, ang pagsunod natin sa Diyos, bunga ng ating pagkakaligtas. At pag tayo ay ligtas, ang banal na Espiritu ay gumagawa sa atin ng pagsunod sa atin pong Panginoon. Upang nang sa ganon, yun ay patunay na ikaw ay naligtas, Pastor Bjorn. Kaya nga doon sa Romans chapter 1:17, Pastor, sabi dito, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So makikita mo dito, Pastor, no? Tayo ay mabubuhay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Then sabi niya, nahayag sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. So, paano daw natin i-maintain? Paano mapapanatili yung kaligtasan? Kung tinanggap mo sa magitan ng pananampalataya, ang pananampalataya kasi, Pastor, yung ebidensya kasi na tunay yung pananampalataya mo, yun yung tinatawag nating good works. No? So, kapag tunay yung pananampalataya mo, hindi mo maihihiwalay yan eh. Yung tunay na pananampalataya, Pastor, hindi aayaw sa kautusan. Lalahanin natin yan. Hindi siya aayaw sa kautusan. Pero, nais po natin ipapansin po sa inyo, mga kapatid, na yung mga ganap, okay? Yung mga inaring ganap ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Isa pa, sinasabi po dito sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 4 at 5. Unang Pedro 1:4 hanggang sa talatang 5. Sabi dito, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. So paano daw naiingatan, mga kapatid? Sabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya. So maliwanag ang sinasabi ho ng Biblia tungkol sa bagay po na ito, mga kapatid. Wag sana tayong ma-misinterpret at ma-misrepresent, Pastor, na kapag itinatanyag natin yung grace, yung biyaya ng Panginoon, ang Panginoon mismo, at ang pananampalataya, sana ay wag naman nila tayong bansagan na, ayaw na nila sa kautusan. No, mga kapatid, hindi ho ganon. Inilalagay ho lang natin sa tamang posisyon yung kautusan, yung gawain ng kautusan ng atin pong Panginoon. Alam mo, ewan ko ba kapag naranasan mo yung kabutihan ng Panginoon, Pastor, hindi normal sa buhay ng tao na ang gagawin mo pa ay yung nakakasakit sa kanya. Tama yan. Diba? Nakakasakit sa kanya. Ang normal na expression sa buhay ng tao pag naranasan niya yung biyaya ng Panginoon, nanaisin natin kung anong gusto ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen. Kasi ang mangyayari niyan, Pastor Bjorn, parang magiging checklist ang kautusan eh. Diba? Parang ang mangyayari sa niyan, teka lang, dapat magawa ko to para ligtas pa rin ako. Dapat magawa ko to. Dapat ganyan. So, kumbaga, mawawala ng sense yung paggabay ng Panginoon at yung kanyang biyaya na gumagawa sa atin. Kasi, kung siya yung gumagawa sa atin, ibig sabihin, siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan upang matugunan ito, Pastor. Ayan, nandiyan pa si Brother Patrick. Brother Patrick, may follow-up po kayo? Opo, tatanong ko na rin po yung patungkol po dyan sa Revelation 14:12 saka 20 verse 12. Yan po ba ay masasabing gawain, patuloy na gawain habang nasa kay Kristo tayo? Ayan. Sige, basahin natin, Pastor. Sige, basahin po natin Revelation chapter 14 verse 12. Yan. Sige po, kung makita natin yung ating talata, ito medyo mahirap buklatin. Okay, sabi dyan,
narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ayan. Yung pangalawa po ay yung Revelation 20 verse 12. Tama po ba? Opo. Yung 20 verse 12 naman po. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, na nangakatayo sa harap ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang aklat ng mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. So thank you so much po dito po sa inyo pong tanong. Unahin po natin yung Apocalypse chapter 14 verse 12. Ito po, yung talatang ito ay pinapakita sa atin na ang sabi nga dyan, yung mga banal ay tumutupad ng utos ng Diyos. Tama, tama. At mayroon silang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ito pong talatang ito ay hindi po siya against or contradiction doon sa save by grace. Bakit? Sapagkat gaya nga po ng binanggit natin kanina, ang isang taong ligtas, gumagawa, tumutupad. Hindi para maligtas, kundi dahil siya ay iniligtas ng Panginoon at ang biyaya ng Diyos ang siyang gumagawa sa kanya. Kaya nga dun po sa talatang binasa kanina ni Pastor Bjorn, sa Romans chapter 1 verse 17, yung righteous, di ba? Yung mga righteous, ito yung matuwid. Ito yung mga banal. Ang sabi diyan, the righteous, ano sabi dito? Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito pong mga banal na binabanggit dito sa Revelation chapter 14 verse 12. Ito po yung mga tao na may pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. At yung kanilang pagsunod ay dahil sa kanilang pag-ibig sa ating Panginoon. Gaya nga ng sinabi ni Kristo, kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pastor Bjorn. Yung pagsunod ng taong mananampalataya, Pastor, ay resulta yan ng pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Okay? Kaya tayo nakakasunod, mga kapatid, kasi merong Diyos na kumikilos. Okay? Sa atin pong mga buhay. At purihin natin ang Panginoon sa bagay na yon. Hindi yung, naalala ko tuloy, Pastor, nabasa ko kahapon ulit yung isang content creator na nakaranas ng may mga may achievements. May achievements. Tapos nung pinuri siya, may kasama kasi na statement na purihin ang Panginoon, salamat sa Panginoon kasi narating mo yan, ganon-ganon. Tapos nag-react siya. Bakit daw ang Diyos ang palaging kinikredit? Siya naman daw ang nagpagod. Siya nga. Siya naman ang nagpagod. Siya naman ang dahilan kaya niya narating daw yun. Mga kapatid, hindi ho natin ganun tinitignan ang biyaya ng Panginoon. Nais natin sabihin, Pastor, lahat ng ability na meron tayo, kahit yung pagdidesisyon na sundin siya, iyan ay galing sa Panginoon. Okay? Yung ability na yan, yung paghinga mo na yan, okay? Yung pagkilos mo na yan, galing lahat yan sa atin pong Panginoon. So, naniniwala tayo dahil sa pagkilos ng Panginoon sa atin pong mga buhay ay nakakagawa tayo. May isang concept kasi, Pastor, na para bagang gagamitin ko ang Panginoon para magawa ko to. Yeah. Gagamitin ko ang banal na espiritu para magawa ko ito. Parang delikado yan. Pero parang mas maganda, Pastor, yung ginagamit ako ng Panginoon. Amen. Para magawa ito. Di ba? Kasi siya naman talagang kumikilos sa atin Di ba? Kasi lalabas niya parang tools. Oo. Ang Panginoon yan. Yung Holy Spirit, mga kapatid, ang gumagawa sa atin pong mga buhay. Ginagamit niya tayo upang magawa yung kanyang kalooban. Ayan. At saka ito yung isa niyang tanong sa Revelation chapter 20 verse 12. Kasi binanggit diyan na hatulan ang tao ayon sa kanyang gawa. Di ba? Totoo naman po yun. Actually, maging sa aklat ng Roma, makikita na natin yung idea na yan na we are saved by grace
but judged by works. Ang good news, tayo po ay saved by grace. Kasi kapag ang gawa mo lamang ang tinignan, wala talaga tayong pag-asa. Pero gaya nga po ng ating doktrina, itong investigative judgment. Dito ko na-appreciate ito eh. Alam niyo po ba na yung investigative judgment, ngayon nagaganap na siya ngayon. Sinusuri yung isang tao kung siya ba ay totoong nanampalataya at natubos ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, pag after ng close of probation, sa pagbabalik nila rin ng ating Panginoon, titignan yung kanyang gawa. At kapag nakita sa tao yung buhay ni Jesus, sa halip na hatulan siya based doon sa kanyang ginawa at siya ay nag-failed, hahatulan siya dahil sa gawa ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang declaration sa atin, ligtas tayo, pardon tayo. Bakit? Kasi si Jesus, yung kanyang buhay na ngayon ang titignan sa atin, hindi na yung buhay natin. Kasi kapag ang buhay natin, wala tayong bitin palagi yan. Bitin palagi. Kapos palagi. Totoo yan. Kaya nga ito, pansinin niyo po ito halimbawa yung binabanggit ko nga dito sa Romans. Romans chapter 2 verse 16. Tignan niyo po ito. Romans chapter 2 verse 16. So babasahin ko na lang sa English. Sabi rito, on that day, when according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus. Ano daw? Ayon sa ebanghelyong pinapangaral ni Pablo, hahatulan ang mga tao, yung kanilang mga lihim. At pansinin po natin, dito sa mga talatang ito, pag tinuloy-tuloy pa nga natin hanggang verse 24, ang context ito sa Judgment Day. Na talagang binabanggit diyan na ang tao pala dapat ay sabi rito sa may verse 13, ito kasi yung ginagamit sa may verse 13. Tingnan po natin sa verse 13. Ang sabi rito, Romans chapter 2 verse 13, ibaba lang po natin. Sabi diyan, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Ayan, may binabanggit yan. Aariing ganap pala yung mga sumusunod Pero based sa context niya, ito ay tumutukoy doon pa sa pagbabalik ng ating Panginoon sa may verse 16. Sabi nga dyan, on that day, according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ. Totoo naman na tayo ay ma-justify based sa text sa pamamagitan ng ating pagsunod. Ang problema nito, Pastor Bjorn, based sa context ng Romans chapter 2 hanggang 3, walang nakasunod. Ang sabi nga rito, basahin natin siguro Romans chapter 3, verse 10. May binabanggit dito na walang matuwid, wala kahit isa, walang humahanap sa Diyos, at pagdating na, walang matuwid, yan yung binabanggit natin. Pagdating sa verse 23, all have sinned and fall short to the glory of God. Hindi tayo makaabot sa katwiran ng Diyos. Kaya pagdating sa may verse 20 and 21, pinakita sa atin na hindi tayo ma-justified ng kautusan. Tingnan po natin, verse 20. Romans 3 verse 20. Yan po yung context nun sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aring ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Verse 28, tignan po natin. Sagad-sagad na natin ito. Verse 28, anong sabi? Yan, Romans chapter 3, verse 28. Kaya nga, maipapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ngayon, bagamat tayo ay hahatulan sa gawa, we are saved by grace. Kaya nga sa Romans chapter 8 verse 1, sabi diyan, yung na kay Kristo, wala ng kahatulan. Correct. Kaya yun po yung ating masasagot sa napakagandang tanong ni Brother Patrick. Amen, amen. Ayan. Sana po ay... ayan. Maraming salamat po sa inyo at napaka-solid po ng sagot. Talagang SDA lang po talaga yung naliliwanagan ako sa mga usaping patungkol dito. Salamat po. Salamat, Brother Patrick. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa inyo pong patuloy na pag-aaral ng kanya pong salita. Salamat po. Kayo po yung mga mentor ko. Salamat po sa inyo. Salamat din po. God bless po sa inyo. God bless po. God bless you. Okay. Salamat po sa inyo pong pinadalang katanungan. Ito, siguro magbanggit tayo dito ng ilang mga pangalan, Pastor, na nakikita natin sa social media. Okay, may mga nagpadala po ng kanila pong pagbati. Abay, nakarating tayo ngayon sa... Asan yung pangalan na nakita ko? Nakarating tayo ngayon sa
Malayong lupain. Sabi dito ni, medyo nag-i-scroll ng mabilis. Okay. Ito si Sister Sige. Rosalita Balmes. Amen po, Pastor, from Bicol. Yan, meron tayong nanonood from Paris, France. Si Joy D. Largo. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Nakarating tayo sa kanilang lugar ngayon. Maraming salamat po. At ganun din si kapatid na Ronald Baisa. Sabi niya, good PM po from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Abay, maraming salamat sa inyong panonood dyan, mga kapatid. Sabi naman dito ni Rolly Jumawan, watching from Adventist Medical Center, Iligan. Aba, mukhang siguro ito ay napapanood tayo ng live sa kanilang mga monitor doon sa hospital. Ayan, maraming salamat po sa inyo pong panonood. At meron ding comment dito si Pastor, ang aking kaibigang pastor, si Pastor Ferds Mislos. Sabi niya dito, ang pangalan po niya sa Facebook ay Fernando Friends Ian Mislos. Ayan, sabi niya, Revelation 14:12, banal na kaya sumusunod sa utos, hindi sumusunod para maging banal. Tayo ay binanal na through faith. Ayan. Amen. 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 Salamat po. Ito kuya kasi nakasanayan kong tawag sa kanya. Kuya Ferns talaga eh. Ito kasi ang mga nag-aya sa akin, Pastor. Pastor Melvin, na mag-aral ng theology. Amen. Ayan. Ito mga nakapag-influensya sa akin. Kaya gano'n na lamang yung aking pagpapasalamat sa kanila. Yan, si Kuya Ferd, si Kuya Yong, si Kuya Cesar. Ayan ang mga kuya-kuya ko nung ako'y high school pa lang at silang nag-aya sa akin upang mag-aral ng theology. Dagan nga lamang, hindi ko sila nasundan sa AUP. Ako'y nakapag-aral sa NLAC. Ayan. Ayan, ito pa. Sabi dito ni kapatid na Erlinda Naive. Good evening po, watching from Canada. Ayan, maraming salamat po sa inyo pong panonood dyan sa Canada. Pastor, baka may nakikita ka pa dyan ng mga pangalan. Ayan, kay Sister, Concepcion Billones, watching from DBBG. Ito ay taga Dasmariñas G. Ayan. Ang mga ganyan ang pangalan ng lugar dyan, no? Oo, DBBG, DBBC, DBB1. Ito si Brother Richard. Ay, hindi, si Brother Richard naman ito. CF Richard. Ito ay martial artist ito. Ito ay kasamahan natin na nasa mga ka-feather mo yung mga Pastor, ha? Yan. So, sabi niya, amen po, Pastor Melvin and Pastor Bjorn. Magandang gabi po, Brother Richard. At kay R. Christian Roda, isang mapagpalang gabi po. Siya po ay nanonood sa atin from Nobeleta, Cavite. Okay. Ito, may tanong dito si kapatid na Rap Somoso. Pinadala niya ito sa kanyang comment sa live natin sa Hope Channel Philippines sa Facebook. Sabi niya, bakit walang maliligtas na religion? Lagi sinasabi, ano ba dapat gawin? At bakit may simbahan pa? Ayan, Pastor, sige nga. Ayan, maganda yung question ni Brother Ralph Somoso. Una po sa lahat, bakit walang maliligtas na relihiyon ay sapagkat ang atin po kasing tagapagligtas ay ang ating Panginoong Yesus. Sabi po rito sa Gawa 4 verse 12, may kita po natin na walang pangalan, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ikaligtas. Ito po ay tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoong Yesus. Kaya hindi po talaga makapagliligtas ang isang relihiyon. At sa Juan chapter 14 verse 6, ang sabi diyan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito si Jesus nagsasalita. At walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, dito may kita po natin na ang tanging daan tungo sa kaligtasan walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, Pastor Bjorn. So hindi natin niyayakap yung kaisipan, Pastor, na para makapagtamo ng buhay na walang hanggan, umanib ka sa sekta, relihiyon, or naman ang term na ginagamit, or iglesia. Ayan. Hindi pala ganun ang ating aral tungkol sa bagay na yan. Pastor, marahil pumapasok sa kaisipan ng, kung hindi naman pala makakapagligtas ang relihiyon or yung institution, ano ba mga term na pwede natin gawin? Simbahan. Simbahan. Iglesia. Bakit pa tayo
umaanib sa iglesia o kaya sa samahan ng pananampalataya. Ayan. Yun po yung yun yung kasunod niyang tanong din sa atin. Totoo po yan. Ano namang sense? Bakit pa ako sasanib sa isang iglesia? Bakit pa ako magsi-Seventh-day Adventist? Hindi naman pala yan ang makapagliligtas sa akin. Hindi pala yan ang tagapagligtas. Si Kristo naman pala. Alam po, ang dahilan, sapagkat bagamat ang church ay hindi tagapagligtas, pero ang church, si Kristo po ang bumuo niyan. Diba? Sabi nga rito sa Matthew 16 verse 18, sabi niya kay Pedro, upon this rock, I will build my church. So, ibig sabihin, si Kristo ay merong itinayong iglesia dito sa lupa. At ang kanyang iglesia nakadesign for mission. Merong mission ang iglesia. At ano ang mission ng iglesia? Basahin po natin ang Matthew 28, verse 19 hanggang 20. Ito po yung binabanggit sa atin. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pamamagitan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Balikan po natin yung 19. Pansinin po nyo ha. Sabi sa 19, dahil dito, magsiyaon nga kayo. Sinasabihan ng ating Panginoong Yesus ang mga alagad na yumaon at ano ang kanilang gagawin? Gawin alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So, ang iglesia, mga kapatid, ay naroon sa Jesus. Sinasamahan niya ang iglesia sa sa pangangaral nito. Bagamat hindi ito ang tagapagligtas, ito naman ay agency ng Diyos sa kaligtasan. Ito ay may mission, ipalaganap ang mabuting balita, Pastor. Kaya nga dito sa Acts, Pastor, sa Acts chapter 2, makikita na dito, di ba dito yung iglesia ay kakatipon-tipon, ito yung mga alagad ng Panginoon, Then, ang sabi dito sa Acts 2 verse 47. Acts 2:47, ang sabi dito, mga kapatid, ay ganito. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. So, ano pansin mo dito, Pastor, bagaman hindi yung church ang nagliligtas, Pastor, pero yung mga naliligtas, idinadagdag doon sa church. Amen. Okay? Idinadagdag doon sa church. Bakit? Kailangan nating umanib sa church? Dahil may misyon. Dahil may fellowship na sinasabi ang banal na kasulatan. Di ba, Pastor? At saka isa pa, Pastor, kaya tayo maanib sa church kasi dito mo dito mo ma-practice yung mga aral na tinanggap mo. Okay? Dito mo ma-practice yung mga aral na tinatanggap mo. Maipapakita mo ito in a form of worship. Yan. In a form of worship. Kaya tayo umaanib sa iglesia. Bakit sa Seventh-day Adventist tayo aanib? Okay? Kasi dito mo mapapractice yung katuruan ng banal na kasulatan. Halimbawa, hindi naman pala iglesia ang tagapagligtas, di kahit saan na lang ako pumunta. Matapos mong malaman yung katotohanan, halimbawa, bawal kumain ng karumal-dumal, saan mo pra-practicein yan? Di ba? Hahanapin mo talagang Seventh-day Adventist para ma-practice mo yan. Pati Sabat. Pangingilin ng Sabat. Ma-practice sa iba linggo. Yung iba naman, Sabat keeper, kaso sunrise to sunrise. Hindi mo rin ma-practice doon. So, kaya tayo dahil nandito sa iglesia, mga kapatid, umaanib sa iglesia, para ma-enjoy natin yung fellowship, magkakapatid sa pananampalataya, magkakasama sa pagmimisyon, at ganun din, na i-express natin in a form of worship yung mga biblical truth na tinanggap natin mula sa Panginoon. At isa pa nga, Pastor Bjorn, dito sa Ephesians chapter 3, verse 10, ang iglesia, nakadesenyo yan para ipakita sa mga pamunuan yung kabutihan ng Diyos. Amen. Tingnan niyo po basahin natin Babasahin ko po sa
ang bagong ang Biblia. Maganda yung pagkakasalin dito. Maganda yung talatang yan, Pastor. Yan. Sabi rito, upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. So ang iglesia daw po ay ginagamit ng Diyos upang maipakita yung kanyang karunungan at yun pong kanyang kabutihan maging sa mga pinuno. Pastor? Ituloy mo, Pastor, doon nga sa 21. Diyan sa Ayan, salin sige po. mong ginagamit. Sa salin na to, Sige basahin nga. natin. Maganda yung salin mo eh. Na-close ko pa to. Ephesians chapter 3, 21 naman ngayon. 21 naman ngayon. Natin basahin sa translation na ito. Maganda yung... Yan, gamit tayo para mabuksan natin. Yan. Ano ba Sabi yung rito, salin na gamit mo? Baka meron sila. Ang bagong ang Biblia. Ayan, ang bagong ang Biblia. Sabi rito, sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salin lahi magpakailanman. Oh, tignan mo, Pastor, no? Yung sa pamamagitan ng iglesia, naluluwalhati ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Naluluwalhati ang pakibalik lang po natin. Naluluwalhati ang Panginoong Hesukristo. At ito pang sabi niya, sa lahat ng salin lahi. Alam mo, Pastor, may gusto akong i-point dito eh. Hindi talaga nawala yung tunay na iglesia eh. Totoo yan. Kagaya na sinasabi ng iba. Kasi sabi dyan sa lahat ng salin lahi, maluluwalhati ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Okay? So, mga kapatid, bakit tayo nasa iglesia? Sapagkat ang iglesia ay lumalalhati sa atin pong Panginoong Hesukristo. Sana po yung ilang mga kadahilanan, bakit tayo nagre-relihiyon, umaanib sa iglesia, ay nakita ho natin sa banal na kasulatan. Ito pa. Ano po ba ang kahulugan nitong talata? Sabi ni kapatid na Paul from Camarines Sur. Mateo 10:34. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Ayan. 10:34. Sige, Pastor, ano pong... Yan, siguro makakatulong sa atin yung context. ating pagtingin po sa konteksto nito. Ano okay. po? So buksan ko lamang po sa aking Biblia. Kung ano ba yung ibig sabihin nito. Ayan. 10 verse 34. So sabi rito, huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Verse 35, ito po yung sabi sa pagpapatuloy, sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. Ito po kasi yung konteksto. Ang reason kung bakit binabanggit ni Jesus na siya ay hindi nagdala ng kapayapaan kundi ng tabak, sapagkat sa verse 35 ay yung babae, yung lalaki at ang kanyang ama at ang anak na babae at ang kanyang ina ay magkakaroon sila ng parang pag-aaway-away dito. And verse 36, at ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasama sa bahay. Sa may verse 36. At verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang context po kasi niyan, mga kapatid, ay sapagkat kapag, ito'y nararanasan naman talaga, lalo na ng mga bagong converts, mga hindi born Adventists, kapag sila ay naaralan at ang kanilang kinagisnang turo ay iba sa turo ng Seventh-day Adventists, alam niyo po ang nangyayari? Nagkakaroon ng pag-aaway-away. Ang iba, pipigilan sila dahil sa relihiyon na kanilang pinili. To the point na ang kaaway niya na yung kasama niya sa bahay, yung magulang niya na. Kaya nga ang punto rito sa may verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Correct. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Verse 38, at ang hindi nagpapasa ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito at mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. So dito makikita natin yung
Yung kung ang iyo bang pananampalataya ay tunay para sa ating Panginoong Yesus. Handa mo bang isakripisyo ang lahat para siya ay sundan, para siya ay tanggapin bilang Panginoon ng iyong buhay? Paano na lamang kung ang iyong pamilya na mismo ang kalaban mo dahil sa iyong pananampalataya? Kaya yun po yung context niya. It doesn't necessarily mean na pumarito si Jesus para guluhin ang mga tao, para pag-awayin ang mga bansa at ang mga pamilya. Hindi po ganon. Ang context po niya ay kapag nadatnan ng katotohanan ng isang tao at ang kanyang mga magulang ay laban dito, talaga magkakaroon talaga, Pastor. Napakarami kong kwento. Persecution, Pastor, yung minsang ipinaparanas ng ibang mahal sa buhay. Imbis na mahalin, yung tumanggap sa katotohanan, dahil kaiba na nila, pinipersecute nila. Nasa context naman, verse 17, kung titignan po ninyo, yan po yung background niya. Yan po yung background niya. Hindi ko nangangahulugan na walang kapayapaang dala ang ating Panginoong Jesucristo. So, meron po siyang context na ginagalawan doon sa statement na hindi peace yung dala niya. So, meron pong context yun. Kasi makikita naman natin, Pastor, na ang ating Panginoong Jesucristo, dala naman din niya peace. May makikita rin naman tayong ganon. Totoo yan. Sa Luke chapter 2:14, noon palang kapanganakan niya, ano na ang sinabi doon, mga kapatid. So, then, sa Romans chapter 5 verse 1, sabi niya, meron tayong pakikipagkaisa, okay, or peace sa Greek, dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So, dapat daw nating tignan po yung context, mga kapatid. Sa alang-alang natin yung context para hindi ho tayo, para hindi natin mailagay lahat yung meaning ng salita, specific na salita sa pangyayaring yon, mga kapatid. So, context matters. Amen. Ayan. Sige. Meron pa po ba tayong, okay. Tahan natin ang ilan nating ang sabi pa po dito pinadala sa ating katanungan. Tinitignan ko, Pastor, kung may ito. From TV viewer. Sige po, i-post nyo nga po, mga kapatid, kasi minsan yung iba ay hindi ko nakikita sa comment section. Good PM po. Ano po ang ibig sabihin ng INRI? Pastor, na nakasulat sa krus ni Jesus. Ayan. So, thank you. Maganda yung tanong ng ating kapatid. Ano nga ba itong INRE na nakasulat sa ating, sa ano yan diba? Yung doon sa cross ni Jesus Christ, may kita po natin yan. Nung bata kami, Pastor, may mga biro-biro silang sinasabi tungkol dyan na Ilocano daw ang ating Panginoong Jesucristo dahil daw sa INRE na yan. Ano bang INRE sa Ilocano? Sabi nila ay Ilocos Norte daw, Region 1. Kaya yan daw ang ibig sabihin ng INRE. Pero ano ba, Pastor? Kasi meron, di ba, merong nilagay kasi nung pinako ang ating Panginoong Jesucristo, may karatula na nakilagay doon sa kanyang ulunan. Ayan. So actually po, yung INRE na yan, ano yan acronym yan. Acronym yan. Nang ibig sabihin na Jesus Nazarenus Rex Iodaiorum. Kung tama yung pronunciation ko dyan. Nang ibig sabihin po niyan, Jesus of Nazareth. King of the Jews. King of the Jews. Hari ng mga Hudyo. Yun po yung ibig sabihin. Yan. So, anong lengguwahe nga yan, Pastor? Kung daw nagkakamali, Latin to no? Latin. Okay. So, hindi siya sa dialect natin. Hindi siya sa lengguwahe nating Pinoy. Okay? Sige. Paki-flash po yung ilan pa pong napadala po sa atin. Ang sabi pa po dito, mga kapatid, ng isa pang nagpadala sa atin ng katanungan. Sabi dito, maganda to, Pastor. From June Reyes, ano pong masasabi nyo sa bagong version ng Biblia na Pinoy Bible? Pastor, na Taglish po ang pangungusap doon. Ayan. Yan, maganda yung question ni Brother June. Naalala ko, Pastor, nung kalalabas nung version na yan, nakaw! Ang daming hindi magandang mga comment. Oo, kaya ako nalulungkot naman. Sige, Pastor.
bago natin mapuntahan yung malungkot na comment, may yung maganda munang kasagutan sa katanungan na yan. Ayan. So, thank you so much kay Brother Jun Reyes. Ano po? So, para po sa akin personally, ito pong bagong version ng Biblia na Pinoy Bible, maganda po siyang translation. Bakit? Kasi, yung kanyang salita ay pang Pinoy talaga. Ibig sabihin, bagamat yan po ay Taglish, mas naiintindihan ng mga kabataan ngayon. Correct. Ano po, ang reason kasi kung bakit nagkakaroon ng translation, para ma-convey sa tamang paraan or mas madaling paraan yung mensahe ng Bible. Kasi po, meron pong iba't ibang uri ng translation ng Bible. May tawag tayong dynamic equivalence, may tinatawag tayo na formal translation, at yung word-for-word translation, at yung paraphrase. So may mga ganun po. Ito pong Pinoy version, ito po ay paraphrase version. Hindi po siya yung formal equivalence na word-for-word ang datingan. Kundi, ang ginawa niya, yung nasa original, i-translate niya sa salitang Pilipino sa paraan na mauunawaan at salita na ginagamit ng mga modernong tao ngayon, mga kabataan ngayon. Kasi may mga translation po, halimbawa, yung Ang Biblia. Ano po, sa Ang Biblia, meron diyang talata na kung saan ay yung word na lola, lelang. Ang ginamit. Hanapin ko yung talata. Oo, nandito nasa yan yun, nasa Timothy. Oo. Ano yun? Sa aklat po ng Timothy, nung nabanggit yung lola ni Timothy, ang word na ginamit sa ang Biblia. 2 Timothy 1:5. Ayan, 2 Timothy 1:5. 1:5. Pakita po natin sa screen. Ayan. 2 Timothy 2 Timothy 1 verse 5. Pansinin niyo po ito. Ang sabi diyan, na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo na namalagi mula kay Loida na iyong lelang. Alam niyo po, kapag binasa yan ng mga kabataan natin ngayon, ako nga dati, ang alam ko pag lelang, pang-asar yan pang-asar namin yan nung bata. Pero sabi dito, Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina. Pag binasa natin sa mas bagong translation, halimbawa itong ang bagong ang Biblia, ito po ay 2001. Ang nakalagay na po rito, lola. At ngayon, sa Pinoy version, ganun din, lola na ang nakalagay dyan. Hindi ko lang alam kung grandmother yung nilagay nila. Ang punto, dahil ang salita ay dynamic, nagbabago ng kahulugan habang tumatagal ang panahon, kinakailangan na magkaroon po tayo ng mga version na kung saan maipahahatid pa rin ang mensahe ng Biblia. Kaya ako personally, ang ginagamit namin sa anak namin kapag bina-Bible reading namin, yung Pinoy Bible. Bakit? Kasi mas naiintindihan niya. Kumbaga ay mas maganda yung nagiging epekto sa kanya. Kasi kapag ginagamit namin itong mga formal equivalents sa anak namin, hindi niya maintindihan yung mga salita. Pero kapag yung version na yon, mas nauunawaan po ng aming anak. Kaya sa akin, wala pong problema na gamitin natin yan kasi ito pong version na ito ay hindi naman siya nagbibigay ng maling doktrina talaga. Ano po? Kundi, pinapababaw niya lang yung mga salita para mas maintindihan ng mga modernong mga kabataan ngayon na hindi na nakakaunawa ng mas older Tagalog. Halimbawa rin yan, isa pa pastor sa aklat ng Kawikaan may binabanggit doon na mapaghatid dumapit. Di ko lang kung makita mo yung talata na yun, mapaghatid dumapit. Nung binasa ko yun, ano tong mapaghatid dumapit? Pero pag tinignan natin sa bagong translation, ang nakalagay doon ay chismoso o chismosa. Di ba? So, kumbaga ay... Sa Proverbs 16:28. Sige, Proverbs 16:28. Tingnan niyo po Para at least mas makita natin yung pinapaliwanag natin, kaya nagkakaroon ng iba't ibang mga translation. Sabi dyan, ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo at ang mapaghatid dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Kaya ano itong mapaghatid dumapit na to? Di ba? So, tinignan natin sa ang Bible. Basahin ko dito sa ang Bible, Pinoy version. Wait, tambutin na lang, meron sila dito. Ang sabi dito, 16:28 ng Proverbs. Sabi niya, magaling magkalat ng chismis ang masama.
sinisira niya ang samahan ng magkakaibigan. Ayan. Oh. So, Mas dito, mababaw mo na. Mas mababaw. mas maintindihan mo na ngayon. Oo. Hindi ka na mag-ano, ano ba yung paghatid lumapit? Di ba? Ito, dyan, maliwanag. Ah. Di ba? So, yun, Pastor, yung masasabi ko dyan. Oo, ayan mga kapatid. Kahit naman kasi yung, siguro ang inaayawan ng iba, Pastor, yung bakit daw taglish, ganon. Kung babasahin mo rin naman ng Biblia, kahit sa original niya merong Greek, may portion na Hebrew. Totoo Di ba? yan. May portion na Aramaic. So, makikita natin yung mga ganong pangyayari. Yung iba, well, siguro hindi nila language, hindi nila dialect, yung mga gamit ngayon ng mga kabataan. Whether we like it or not, Pastor, kahit naman sa preaching natin sa church, di ba? English yung gamit nating Bible. Pero pag pinaliwanag natin, nagtataglish tayo. Totoo yan. Di ba? Nagtataglish tayo. So, mayroon po kasing dapat marating na audience ang salita ng Diyos. Parang yung King James Version, Pastor. Alangan naman gamitin mo yan ngayon sa mga kabataan. Naku, hindi na angkop sa kanila yung English na ginagamit dyan, mga kapatid. Yan po ay Old English. Isa pa, Pastor, naalala ko yung sabi ni Jesus Christ. Pag binasa mo yung Matthew 27, sabi ron, ang pagkakasulat ni Matthew, binanggit niya yung Eli, lama saktan. Tapos, diba? Ano na kung yun liliwanagin, sabi Kung niya. liliwanagin, so ano yun? Diba? From Aramaic to ginawang Greek. Diba? Diba? So, may mga ganun talaga. May ganun. Walang masama ron. Walang masama. Ang dating lang kasi parang informal para sa iba. May ikon kasi, Pastor, may audience tayong nirarating, nais paratingan. Okay? May ganitong mga tao na ngayon. Dapat nating tanggapin, Pastor, na may mga ganitong tao na ngayon sa lipunan natin, na ganito sila magsalita. At mas nauunawaan nila yung ganitong paraan ng pakikipag-usap. Totoo yan. Okay. Kaya nga inaabot siya ng ang Bible Pinoy version. Ang nakakalungkot lang kasi niyang, Pastor, ngayon, marami kasi nagtuturo ng conspiracy. Halos lahat ng translation ngayon, sinasabi nila, ayan, ito, Satanic Bible. Ginaganon nila. To the point na mag-iiwan lang sila ng isa yung favorite nila. Karamihan dyan, King James Version ang iniiwan nila. Ang tawag ko sa kanila ay KJV onlyism. Oo. Kasi King James lang talaga sila. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, una, walang perfect translations ng Bible. Kasi Lahat po yan ay may strength and weaknesses. Kaya naman tayo, kapag nag-aaral tayo ng Biblia, pinagsisikapan natin na bumalik sa original na salita na ginamit para nang sa ganun, mas maintindihan natin ano ba yung tamang word na ginamit. Parang halimbawa na lamang yung word na perfect sa Matthew chapter 5, verse 48. Di ba? Nakalagay doon ay, sa Greek, ay teleos. Di ba? Ang nakalagay doon, ang translation niya, either perfect or mature. Ngayon, pag sinunod mo lang yung word na perfect, hindi mo mako-convey yung full meaning ng text. At saka kung hindi mo i-consider yung text, yung context, ay magkakaroon ka talaga ng ibang interpretation. Kasi may meaning kasi ang meaning kasi ng salita, Pastor, hindi lamang natin pupuntahan yung dictionary meaning niya. Totoo yan. Kundi consider din natin yung context na tinatawag. Ayan. So, sa magitan ng paggamit natin ng mga mas mababaw na salita, ay mas napapaabot natin yung salita ng Panginoon. Oo nga naman, bakit ka gagamit ng lengguwahe o dialect na hindi naman naiintindihan ng audience mo? Diba? Di parang out of place naman sila sa atin. Okay. Sige, habol natin ang ilan pang mga katanungan dito. Okay, yung iba dito ay... sabi niya dito, si Beljon Belamide Hilario. Ilan po ang aklat sa Bible? Hindi niya tinatanong, Pastor, yung 66 books. Hindi ganun yung context ng tanong niya. Kundi, halimbawa daw ay aklat ng buhay, aklat ng alaala. Pastor, sa base sa iyong pagbabasa, may ano yung mga aklat-aklat na binabanggit dyan sa banal na kasulatan? Ayan. So actually, meron din niyang binabanggit sa aklat ng ng Daniel di ba? Makikita natin doon yung aklat ng buhay, aklat ng mga gawa. At dito nga, halimbawa na lang, Exodus chapter 32 verse 33. May binabanggit po dyan na Book of Life. At throughout New Testament ay makikita natin na pinapahayag yon. So, kung ako nagkakamali,
nasa tatlo itong mga aklat na ito ano po na binabanggit sa atin. So Book of Remembrance, Book of Life, at yung Book of Deeds, Pastor Bjorn. Ayun. Maganda pastor no yung mga terminong ganyan nababanggit sa banal na kasulatan ano ho. At pansinin po ninyo mga kapatid, nais lang siguro natin pastor ibigay natin yung ilang mga talata na hinihingi ng ating kapatid tungkol sa bagay na yan ano ho. Meron din kasing binabanggit sa Revelation, di ba? Yung binanggit doon, aklat ng buhay. Di ba? Sa Revelation. Yung mga hindi, ano ang content? Ayan, siguro, para ipapollow up sa atin. Ano ang content noon? Ayan. Yung aklat ng buhay, nabanggit doon sabi kasi doon, pag hindi nakasama daw yung pangalan mo doon, sa aklat ng buhay, parurusahan. So, anong ibig sabihin noon? Yung nasa aklat ng buhay, mga taong ligtas. Naligtas. Taong ligtas. Ano ho? So, binabanggit din sa banal na kasulatan yung aklat ng buhay ng kordero. Yan. Okay? Sa Revelation 21 verse yung Book of Life din yun. 27, no? Book of Life din. May dagdag nga lang siya ng konti, ng kordero. Aklat ng buhay 20 verse 15 naman yun ng Revelation, mga kapatid. Ano ho? So, kung makikita natin sa banal na kasulatan, Pastor, ay may mga ganitong banggit na kumbaga, hindi ito portion ng scripture. Ito. Okay, kasi yun naman ang tinatanong ng ating kapatid, no? Hindi siya portion ng scripture na binabanggit sa atin, kundi ito'y mga aklat, talaan, na binabanggit sa banal na kasulatan. At nandito rin yung aklat ng alaala sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 16, mga kapatid. Sabi dito, nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsungasupan. Tama ba? At pinakinggan ng Panginoon at dininig at ang isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na takot sa Panginoon at gumugunita sa kanyang pangalan. Ano ho? Maging yung aklat ng buhay, Pastor, ay Old Testament terms na rin siya sa Psalm 69 verse 28. Ano ho? Okay. Ayan po ang masasabi ho natin tungkol po sa bagay po na yan. Okay? Last, habol natin pa ito, Pastor. Good evening, Pastor. Pastor, may tanong lang po ako kung ano ang naging masamang resulta ng by him sa John 1:13, through him ng NIV. Ayan, Pastor. Sige po, siguro basahin natin yung dalawang text. By him, through John him. 1. Siguro, Pastor, ihabol natin. 3 minutes na lang tayo. John 1 verse 3. Tignan ko po rito sa aking Bible. John 1:3. Okay. John 1 verse 3. Kaya pa ba? Mahahabol pa ba natin? O magsusorry tayo? Okay, ito kasi. Sabi rito, John 1 verse 3. Ang akin po kasing translation dito ay, kung makikita natin dito, ito pala. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. At sa NIV, through him all things were made. Through him, without him nothing was made that has been made. So ano daw ang pinagkaiba ng by him at through him? Actually po, nakikita ko rito, wala namang problema sa kasi agent. Oo. Kasi sa ibig lamang nitong sabihin, sa pamamagitan ni Jesus, ginawa ang lahat ng mga bagay. Si Kristo ang tagapaglikha. Opo. At saka kasi yung Greek word na ginamit dyan, yung preposition dyan na through him or by him, sa Greek po ay di or dia. Ano po? Na ibig sabihin ay because of him, pwede siyang because of him or through him or by him. Wala pong problema dyan. So possible, pasok sila sa possibility ng translation, Pastor. Opo. Okay. Okay, maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid sa inyo pong pakikibahagi. Pastor, dadako tayo ngayon sa atin pong mga prayer request. Ayan, so tayo